Ganito na ha. Marami sa mga sura na ang makikita mo sa first page niya ay nakasulat na minsan ganyan. Alif, lam, at saka mim. At yung iba naman ay alif, lam, at saka ra. Yung iba naman ay ya at saka sin. Walang bawil yan kung mapapansin mo. Minsan may mad. May mad dyan sa taas niya. Ang paraan dyan ay basahin mo mismo sa kanyang pangalan. Sa pangalan ng letra na yan. Halimbawa, ito ay alif, lam, at saka mim. Sabihin mo na alif, lam, mim. Dito mo lang patagalin sa lam at saka mim dahil dito ang may mad. Kung mapapansin mo. Naulit yan. Maraming mga sura na ganito ang makikita mo sa first page niya. Kapag walang mad, ay huwag mong patagalin. Doon mo lang patagalin sa may mad. Marami yan. May mga kaf, mga ganun. Marami pa. Ito yun. Ito ay alif, lam, at saka mim. Dito lang patagalin sa lam at saka mim na ito. Dahil ito lang ang may mad itong dalawa. Alif, lam, mim. Ganon. At ito pa. Ito pa. Dito sa Surah to Yusuf. Ito ay alif, lam, at saka ra. Ito ay alif, lam, ra. Ganon. Basta basahin mo lang sa kanyang pangalan. Pangalan ng letra na ito. Kapag makakita ka ng ganito, kahit saan sa first page ng mga sura. At hindi ko na ipakita lahat, at least nasabi ko sa iyo na ganun ang paraan na gagawin mo. Siya nga pala, meron akong nakalimutan dito na kailangan ko itong ipakita sa iyo. Hindi ko yata ito nasabi sa mga naunang video ko. Na tuwing makita mo yung mga ganitong sign ng mga, saan ba yun? Ito, hindi ko yata ito nasabi sa mga naunang part na ginawa ko. Tuwing makita mo yung mga ganito na alif na ganito yung sign, ang gagawin mo dyan ay iwan mo na yan. Diretso ka na lang dito. Sabihin mo na ito na fi ghayabatil jub. Fi ghayabatil jub. Masasilent na rin yan. Iwan mo na rin yan. Basta, tuwing makita mo yung alif na ganyan, iwan mo na yan kapag makita mo sa mga center na yung babasahin. Kaya, ganun. Dito tayo sa medyo kilala na ng iyong bulayat. Dati na yan, mula sa part 12 hanggang part 16 na ito yung itinuro ko. Mula dito hanggang dito. Tingnan mo dito sa sabbihisma. Sabbihisma. Ito, naiwan din ang alif dito. Basta, tuwing makita mo yung alif na ganitong sign, iwan mo na yan. Diretso ka na lang kung saan yung letrang sumunod sa kanya na mayroon kang makikitang bawel. O di kaya ay sukun, kagaya nito. Iwan mo na. Kung ano yung makita. Tingnan mo itong ganito. Tingnan mo dito sa walladhi. Naiwan din itong alif na yan. Walladhi. Yan. Tingnan mo. Walladhi akhrajal. Naiwan din itong alif na ito. Diretso ka na lang dito sa lam. Akhrajal. Mar'a. Tingnan mo. Ito pa. Hanap tayo ng iba dito. Para masanay talaga makita ng bulayat mo yung mga ganyan. Ganyan ang mangyayari. Tingnan mo ito. Sabi ko ay diretso ka kung saan yung may makita kang bawil o di kaya ay sukun. Kaya itong lam na ito ay wala kang makikitang anumang sign dito na bawil. Kahit sukun ay wala. Kaya ibig sabihin, pati lam na ito ay iwan mo. Hindi lang alif na ito ang iwan mo. Pati lam na ito iwan mo. Kasi, yan yung palatandaan. Wala kang makikitang bawil dito sa lam, kahit sukun ay wala, dahil ang letrang sumunod sa lam ay may kasamang ganyan. Kaya, silent ang lam. Kaya, diretso ka na lang dito. Kaya, ito ay alladhi yaslan naral kubra. Lanna. Tingnan mo. Mula dito sa lam, pati itong aliful line na ito ay mawawala na rin ito. Silent mo na rin. Huwag mong sabihin na yasla. Patagalin mo sa yasla. Huwag na. Kasi diretso ka dito sa nun. Kaya ang masasilent dito ay itong aliful line, alif at saka lam na ito.
Alladhi yaslan naral kubra. Yan. Pati itong alif na ito ay naiiwan din kasi. Ral. O, tingnan mo dahil ang lam na ito ay sumunod sa kanya ay ang lam na ito ay ang sumunod sa kanyang letra ay wala kang makikitang sadda dito, kaya hindi siya nasa silent, kaya mayroon sukun. Tingnan mo ito, wala kang makikitang sukun dito dahil ang letra ng sumunod sa kanya ay may ganyan, kaya pansinin mo yung pinagkaiba. Yan, may sukun, ito wala, kaya ganyan. Alladhi yaslan naral kubra.